Draymond Green sumali na rin dito nga sa pag-recruit kay LeBron James dito nga para sa Golden State Warriors. Ano nga bang sinabi dyan ni Dre dito nga para kay LeBron? At hindi lang yan, nagbigay komento rin etong si Draymond Green patungkol nga dito sa naging altercation ni Bam Adebayo at Tyler Hero. Lahat ng yan mga boss, tara't pag-usapan natin yan. Para sa mga hindi nakakaalam mga boss, etong si Draymond Green ay nagkaroon din ng halos similar situation dito nga sa nangyari kila Bam Adebayo at kay Tyler Hero. Ito yung nangyari sa kanila dito nga sa pagitan ni Jordan Poole dito nga sa Golden State Warriors na kalaunan na naging dahilan sa pagka-trade ni JP. Nag-fire back kasi etong si Draymond Green dito nga kay Udonis Haslem after nga nitong i-criticize ang physical altercation between dito nga sa former Miami Heat teammates at sila Bam Adebayo at Tyler Hero. Nabi dito ni Draymond Green na dapat nga daw may part sa blame etong si Haslem dahil tinulungan niya etong Miami Heat na i-build ang tough culture kung saan etong mga teammates ay expected to challenge each other physically and mentally. Nabi dito ni Draymond Green na if Haslem nga daw celebrates that culture, he can suddenly criticize what happened between Bam and Hero. Ay compare nga din dito ni Dre yung nangyari kila Bam at Hero dito nga sa nangyari sa kanila ni Jordan Poole kung saan bigla niyang sinapak during practice etong si JP. At naman nagresponde mga boss etong si Haslem at sinabi na etong si Draymond Green nga daw ay isang delusional. Unang-una daw etong si Bam at Hero ay nasa age 28 at 26 years old pa lamang at grown veterans. Compare nga daw sa kanya that time na isang 30 years old na tapos susuntok ng isang batang player kagaya ni JP. Dagdag pa ni Haslem na kinikriticize or kinokumpronta niya nga daw ang kanyang mga teammates kapag sila nga daw ay mali. Ayun mga boss, anong masasabi niyo dito patungkol nga sa naging komento ni Draymond Green? Sa kabilang banda, ito mga boss, hindi pa rin tapos ang paghihikayat ni Draymond Green dito nga para sa kanyang kaibigan na si LeBron James na makalaro nga dito para sa Golden State Warriors. Dahil itong nakarang araw lang, itong si LeBron at itong si Draymond Green ay nakita nga na naglalaro ng golf. And kay Dre, hindi niya lang daw basta-basta na kinausap etong si LeBron ng biglaan. Pero during daw sa golf trip na to ay hindi rin daw nawala na i-bring up etong basketball at ang future ni LeBron sa NBA. Kaya oo nga daw, hindi niya daw may pagkakalila na sinubukan niyang i-recruit etong si LeBron sa Warriors. And us being brothers, I'd be remiss if I don't take the opportunity to throw my pitch in there. You know, I'd be crazy if we're together for X amount of days and at no point am I like, yo, we need to chop it up. Like, what the hell going on? What we doing? And so there's that. Of course I did that. And of course, the pitch was crazy. Like, since I think I'm pretty decent at it. Does it change anything? Does it make anything happen? I don't know. I hope so. With the things that I shared in it, I believe it definitely is going to make the brain work a little bit. You know, if I don't think there's a decision that's been made, but say if there was, it'll make you think twice about it. You know, and so that's that. So yun mga boss, hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong balita patungkol nga kung saan nga lilipat na team etong si LeBron James. Pero for sure mga boss, malapit nang i-anunsya yan dito nga ng kampo ni LeBron. Pero gayon pa man, kahit saan pumunta itong si LeBron James ay todo suporta pa rin tayo dyan sa kanya. Kapala mga boss, nakikisuyo po ako sa inyo na paki-like po itong ating video at paki-follow na rin po sana mga boss itong ating page dahil magiging malaking tulong na po yan para sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyo mga boss.